Samantala, nasa linya po ng telepono si Joe Alingasa Jr., spokesperson ng San Carlos City, Negros Occidental. Sir, magandang umaga po. Si Joshua Garcia po ito ng PTV4 at kasama po si Princess Jordan ng IBC. Sir Josh and Ma'am Princess, good morning po. Sir, kumusta na po ang sitwasyon dyan sa Negros Occidental matapos nga po itong magnitude 6.9 na lindol? Sir, kahapon lang nag-announce na po yung ating City Disaster Risk Reduction Management Office in coordination with the Department of Education, San Carlos City Division, na resume na po yung classes today for the public schools na natapos na po yung ating ginawang sa structural integrity assessment. So, the day po nung lumindol, meron po mga reports in San Carlos City with intensity 5. Yung ramdam po namin dito na epekto ng Northern Cebu earthquake. Sa ngayon, merong mga commercial buildings po na hindi pa binigyan ng clearance ng ating assessment team headed by the City Engineering Department, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police and CDRMO kasi may nakita po silang mga structural problems talaga after nung lindol, sir. Pero wala naman tayong mga casualty as to injured, displaced, or death due to this earthquake. Sa nabanggit niyo po, sir, na may mga structural na integrity or may mga damage sa infrastruktura katulad sa mga commercial establishments o maging doon sa mga residential areas, paano po sila, saan po sila nanatili ngayon kung hindi pa po sila pwedeng bumalik sa kanilang mga tahanan o sa kanilang mga negosyo? Sir, yung isa po is a call center na verify na po kahapon na okay naman silang bumalik doon. Yung isa naman is a hotel. So, advice po na huwag munang tatanggap ng mga guests, so far as pwede din mag-arrange sila sa ibang hotel na doon i-accommodate yung guests nila. And then, dito naman sa ating San Carlos City Hospital, which is owned by the LGU po, kahapon cleared na kasi superficial lang yung cracks at hindi naman doon talaga sa major part ng building na siya po nagsusupport ng structural integrity. So, yung isang pharmacy po ay talagang nabagsakan itong isang pader. Totally damaged po siya. Good thing po, walang tao sa loob nung lumindol nung isang gabi po. At sir, meron po ba tayong inilikas ng mga residente at nasaan po sila sa ngayon? During the earthquake, sir, meron tayong inilika, sir, particularly dun sa ating San Carlos City Hospital kasi ramdam talaga yung intensity 5. Then inilabas sila sa ating safe zone for evacuation. However, yung hospital ang pinakauna pong in-inspect ng ating mga structural engineers. Pagkatapos nun, binalik na sila. Other than that, sir, yung sa mga bahay naman, lumabas lang for safety, bumalik na naman, sir, after nung nakita natin wala namang masyadong aftershocks na nararamdaman sa San Carlos City. Sir, si Princess Jordan po ito. Kagabi, meron na namang naitala na 4.9 magnitude na lindol. May mga residente pa ba o yung mga kababayan natin na lumikas ulit para sa pumunta sa evacuation center o may mga napabalita na ba na bagong bilang ng injury o casualties? Opo, Ma'am Princess, negative po kagabi when we check around afternoon or gabi around intensity 2 na lang. No, these are considered as micro earthquake. So wala nang lumabas sa kanilang bahay, ano na lang duck cover and hold. After nung tremor po, wala na okay naman kasi nung first quake ng Northern Cebu, talagang nawala po yung kuryente ng San Carlos City. Pati yung signal ng ating telcos nawala din. Yung mga micro earthquakes or itong aftershocks na nararamdaman, negative naman po. Wala na pong report na merong nag-evacuate sa kanilang mga bahay. Kumusta, sir, yung supply ng kuryente at ng tubig? Naantala po ba? Yes, sir. Sa San Carlos City, sir, meron tayong spring source na apektado po ng earthquake. Ito po ay nag-contribute ng turbidity. That's why kahapon mga around 8 hours po hindi muna ginamit yung spring source na yon kasi hindi po siya bagay na ipapalabas daw ng City Waterworks Department kasi according to them, mataas yung level ng turbidity. Well, yung problema natin sa kuryente, sir, that was the night ng nag-earthquake, around more than an hour po yung ating power outage and then na-resume ito. Then kinaumagahan around 5 a.m. naman,
meron namang blackout still because of the inspection ginawa ng mga linemen ng ating NONECO. And so far, yun po yung mga epekto as to critical lifelines. For roads, bridges, sir, negative po. Wala pong report na merong epekto yung lindol sa Northern Cebu. Sir, sa supply po ng tubig, habol ko lang, no, yung malinis sa supply ng tubig na iniinom ng ating mga residente, yung kailangan i-consume, meron pa po ba tayo? Sapat pa po ba? Yes po, Ma'am Princess, meron pa po tayong water. We also do the CDRMO, we'll also do water rationing po sa affected areas. Ito po ginagawa natin kasi minsan, nung nagkaroon din tayo ng problema with drought or El Nino, ito po yung ginagawa natin. But we have several sources, no? Aside from the spring source, meron tayong mga surface water na mga sources, meron tayong dam, meron din tayong, few, yung mga old deep wells po. So sa ngayon, but that Budyawi spring affected by the earthquake, that is 40% po yung kanyang volume in the total 100% of consumers po ng San Carlos City. So malaki din yung epekto niya nung earthquake dito sa northern Cebu po. Sir Joe, kumusta yung inyong pakikipag-ugnayan o yung koordinasyon sa ibang ahensya ng gobyerno? At kumusta hindi namin, meron po ba mga napinsala ng mga kalsada na maaaring makaapekto sa pagpapabot ng tulong? Yes, Sir Josh. Actually, yung una namin tinignan is yung Eco-Translink Highway. Ito po yung nagko-connect San Carlos City to Bacolod via the Eco-Translink Highway kasi this is landslide prone. Alam naman natin yung landslide is either earthquake-induced or rain-induced. So, mismo si Mayor nag-instruct to check and then around 3 a.m. That after nung earthquake, confirm po na wala pong mga fallen debris. However, because of the possibility of rains, we still have to monitor and coordinate with the Department of Public Works and Highways dito at saka yung concerned barangay. Sa side naman po ng Office of Civil Defense, nagpadala po sila kahapon ng team to facilitate and assist po sa rapid damage assessment and needs analysis from the Office of Civil Defense, Negros Island region. And DSWD naman is very ready po sa kanilang mga family packs na pwedeng ibigay dun sa mga apektadong mga residente at saka households po. Ayun, maraming salamat po, Sir Joe Alingasa, ang junior spokesperson ng Negros Occidental. Thank you very much, Ma'am Princess and Sir Josh. More power po sa PTV po.